Tagaytay! So, we are here in Tagaytay. Nagising kami ng 3 a.m. Nakarating kami ng 10 a.m. Kasi nga may hinantay kaming kaibigan namin Hindi pa ata papayagan ng Jowa Bells. So, ayan ang view. Nakikita nyo yan. Maganda. Ayan yung entrance. 50 pesos. Ayan. Maglalakad kami. Hindi namin afford ang motor. Lapit daw siya kasi ganda daw ng view. Ayan. Ganda ng tanawin. Puro bahay. Ay, kala mo talaga hindi nakapunta dito. So, ayan, makikita nyo may motor, diba? Iaangat ko yan para din nyo makita. Ay, nakita. Buti nga naglakad kami kasi naman magmotor kami kasi hindi namin ma-enjoy yung view. Sulit yung pagod, kakalakad. Last time yung pagpunta ko dito mahamog, pero ngayon parang ala na kasi nakapunta kami dito mga 11 ata. Pumunta kami dito mga 6 a.m. Ayan, naakyat tayo for today's kasama ang Jowa Bells. Habang umaakyat pala kami dyan, may ikakwento ako sa inyo guys. Sabi ng mother ko, mag-jacket kayo kasi malamig ang Tagaytay, pero hindi naman pala. Sa umaga lang siya malamig, pero ngayon hindi. Siguro mga 11, mainit na siya guys. So yun na nga, naka-jacket sila, makapal. 2 jacket yung ginamit nila kasi akala nila talaga malamig, pero hindi naman pala. So yun, nandito na tayo. Bawal tayo maingay dito kasi yun nga, prayer. So yun na nga, bumaba kami. Pumunta kami sa may likod niyan. Nakita ko, hala, ganda naman ang view, pero parang nasira yung view kasi may building na 2. Pero kahit papano, kahit may building, maganda pa rin yung view. Maganda pa rin ang tanawin. So, ayan nga, aakyat kami sa itaas. Kasi nga, curious mga kasama ko. Pero ako, nakita ko na yung lugar dito. Maganda siya pag mahamog. Pero pag mahamog kasi hindi nyo makikita yung bulkang Taal. So, pag akyat nyo, ito yung makikita yung view. Ang ganda, diba? Keme lang, ito yung talaga yung view niya, guys. Ang ganda. Sobra. Maganda talaga dito. Kaso, sobrang hamog niya. Sa ibang part, pero, yun nga, mas malamig kapag mahamog. May part naman na malamig, kaso nga lang, kapag umaaraw, umiinit talaga, sobra. Parang nagandahan ako sa daan dito. Sana lahat ng daan ganyan, no? Sana nga gumanda daan dito sa Pinas. Habang naglalakad pala ako, may nakita ko mag-jowa, mag-holding hands. Ay, ako pala yan. Sa may bandang kanan, makikita niyo yung bilihan ng souvenir. Naisipan nilang bumili ng souvenir. Bumili sila ng pang-massage, pang-dikit sa ref, ganun. Kung ano yung nakikita nyo sa video, ganun din sa personal. So, ayun na nga, pababa kami dito. Habang nagmamasid-masid, di kami nagmotor pababa kasi ayaw namin na masayang yung binayad namin dito na 50 pesos per head. Sa may bandang kanan yan, puro parking na dyan. Libre naman yung parking. So, pagkatapos namin pumunta sa People's Park in the Sky, pumunta naman kami sa SVD Farm. Ipapakita namin kung ano ba talaga meron dito sa SVD Farm. So, ayan, naglalakad ako, nagmamasid-masid. Curious din ako kung ano ba meron dito. Libre lang pala yung parking dito at saka libre din yung entrance. Bawal nga lang yung outside food dito. Kasi nga, may mga nagbebenta rin dito ng mga food. Siguro baka wala nang bumili sa kanila kapag nagbaon pa kayo ng pagkain. Huwag na kayo magbaon ng pagkain, guys. Hindi masyadong mainit dito kasi maraming puno. At saka ang fresh ng hangin dito, walang usok. Habang naglalakad ako, nare-realize ko parang lawak naman nito. Ang haba ng nilalakad namin pero ang ganda, hindi mo mapapansin na nakakapagod. Hindi naman siya nakakapagod. Parang sakto lang ganun. Kayo na lang umintindi guys kung ano yung sinasabi ko. Ang random no? Pero ang presko talaga ng hangin dito. So ayun, habang naglalakad kami, may kita niyo sa may bandang kanan. Hindi ko alam kung parking lot ba to. Kayo na bahala kung ano ba. Parang di ata ka siya sasakyan dun. Dito sa side na to, more on taniman talaga siya. Ipapakita ko mamaya yung sa side naman. More on farm din naman, kaso nga lang maganda yung view doon. Maganda naman view dito, kaso nga lang parang mas makikita mo lahat kung ano yung mga nasa baba. Pag nasa taas ka, ang daming nakatanim, no? Dito sa bahay na yan, sa part na sa may kanan na yan, bilihan niya ng mga pagkain. Kung nagugutom kayo, bumili lang kayo. May pera naman kayo, huwag nyo nang ipunin. Chares! So, ayun, habang naglalakad kami dyan, ang dami talagang bilihan ng pagkain dito. Kaya pala bawal dito yung outside food. So, anyways, aalis na kami dito sa side na to. Pupunta naman kami doon sa kabilang side. So, habang bumababa nga kami, nakikita na namin kung gaano kaganda dun sa kabila din. Lahat naman maganda. Wala namang pangit. Dito sa part na to, may statue ni Pope Francis. Ito yung sinasabi kong kabilang side. Makikita nyo kung gaano kaganda dito. Lahat naman maganda dito. Malawak nga tong lugar na to. Pwede kayo bumili ng mga souvenir. Kaso hindi ako nakabili ng souvenir. Busy kasi kami kakaaninag na magandang view dito. Nature lover yarn. So ayan yung side na yan. Yan yung pinuntahan namin. Doon sa part na yan, more
more on bilihan ng pagkain. Dito naman sa pinuntahan natin ngayon, more on picture na dito kasi ang ganda talaga ng view. So habang bumababa kami dito, tinitignan-tignan namin kung ano ba yung mga nakatinim dito. Paakyat kami niyan nung makita ko to. Ayan o, hindi pa siya ata hinog. Anyway, eto na nga pala ang view. Habang naglalakad kami, pumunta kami dyan. Feeling ko pag mamay-ari ito nila Kong. Habang naglalakad kami, bandang kanan na yan, chapel yan. Worth it pagpunta namin dito kasi maganda talaga dito. Syempre pagtapos mo magdasal, makikita mo yung magandang view dito. Hindi nakakapagod umakyat dito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi namin naramdaman yung pagod pag akyat. So habang naglalakad kami, pinauna ko jowa ko kasi gusto ko siyang videohan habang naglalakad. Vlogger yarn! So habang bumababa kami, parang may nakikita kami mga isda sa ibaba. Sinabi ko sa jowa ko, punta tayo doon. Tapos sabi naman niya, walang entrance dyan. Sabi ko, ayun o. Tapos nakita na namin yung entrance. Maya-maya, may mga bata dito. Pa-shoutout daw sabi. Sige guys, watch out. Shout out. Ay, shoutout pala yun. So habang tumitingin kami dito, may nakikita kaming isda. Tinuro ng jowa ko, sabi niya, look oh. And I say, oh my god, that is a fish. I think it's edible or what? Or something like that. English yarn. So anyways, wag na tayo mag-English. So pagtapos namin tignan yung mga isda, sa may bandang kanan dyan, yan yung may mga parking. Pero naman yung parking dyan guys. Ang lawak nga ng parking lot nila eh. So nakikita nyo, may mga kubo dyan. Di ko alam kung pwede i-rent yan. Kasi yung iba dyan nakikita ko may mga nakaupo, may mga kumakain ganun. Parang rent siya, may bayad ata yun. So ito ang papasukan namin, parking entrance siya. Dito sa part na to, may mga bilihan din ng pagkain. Pwede kayo kumain dito. So ito pala yung itsura niya, yung parking lot, napakalaki pala, ang lawak. So pagtapos nga namin dun sa SVP Farm, dito kami sa Cat Cafe in Tagaytay. Grabe, ang daming cute na pusa dito. Ito naman pusa na yan, napakataba niyan. Ang laki niya. At saka may binebenta rin sila dito. Nakikita niyo yung medyas at saka yung tasa. Ang cute no? Hindi ako bumiliti. Kasi nga nakatingin ako sa menu. So habang hinihintay ko yung mga kasamahan ko, andito ako, nagmamasid-masid. Ay, ang daming tao. No? Mga cat lovers sila guys. Syempre kasama na Aketch. So, ayun nga, itong pusa na to, kamukha niya yung pusa namin. Lahat pala ng pusa dito Persian. Ang cute nilang lahat. Mas lalo na to. Para siyang sad cat, ganon. So, yun lang guys yung nalibot namin for today.